Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, The Life After College, Episode 6, by Roy. Simulan na natin ang kwento. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Mama. Pero sabi ng doktor, kapag bumalik na ng tuloy ang lakas ni Mama, kailangan niya na magsimula ng chemo. At nag-worry ako kasi medyo may kamahalan ang mga gamot na gagamitin sa chemo niya. At hindi pa ako nakakapasok sa trabaho. Kasi hindi ko pwedeng pabayaan si Mama. Tumunog yung cellphone ko. At tinignan ko yon. It was Carlos calling. Bigla akong kinabahan habang sinasagot ko yung tawag niya. Hello, Nurse Carlo? Napatawag ka? Hello, Sir Roy. Pwede po ba tayo mag-usap mamaya after ng shift ko? Pwede naman. Sagot ko sa kanya. I was in the hospital parking area 10 minutes before 3 p.m. Kasi 7 a.m. to 3 p.m. ang shift ni Carlo. Ilang saglit pa, tanaw ko na si Carlo papalabas ng ospital. Naka-jeans, dry fit black shirt at rubber shoes. Muntik ko na nga siyang di makilala sa outfit niya eh. Lumabas ako ng sasakyan at lumapit sa kinaroroonan niya. Good afternoon, Sir Roy. Bati niya sa akin. Good afternoon too, Carlo. Halika, pasok ka na sa loob. At pumuwesto na siya sa may passenger seats at ako naman sa may driver seats. Ngayon, saan mo ba gusto mag-usap? Tanong ko sa kanya. Sir, dun tayo sa may malapit sa palaisdaan ni Mang Tony. May restaurant dun eh, tsaka presko yung hangin. Naupo kami sa may pinakadulo ng resto at tanaw ang malapad na palaisdaan ni Mang Tony. Wow! Nice view! And nice ambience, sabi ko, habang nakatayo at tanaw ang palaisdaan. Salamat, Sir Roy, at nagustuhan mong lugar na to. Sambit ni Carlo na tumayo na rin. Dumating na yung in-order namin at nagsimula na akong magtanong kay Carlo noon. Okay, ano bang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Ang totoo, sir, gusto ko pong tumulong sa chemo ng mama mo. Kaya nga kita kinakausap para sabihin sa'yo na ako na munang bahala sa mga gastusin sa chemo. Dire-diretsong sabi ni Carlo nun. Ha? Bakit? Bakit kailangan mong gawin to, Carlo? Ang bigla kong tanong sa kanya. Gusto ko lang kasi makatulong sa'yo, Sir Roy. Alam ko po yung hirap at sakit ng pakiramdam kapag kami nagkakasakit sa pamilya. Ramdam kita, Roy. Kaya sana, tanggapin mo yung inaalok kong tulong. Paliwanag ni Carlo. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko ito ginagawa, Sir Roy. Dugtong pa niya. Salamat ah. Alam mo, sa sitwasyon ko ngayon, Carlo, hindi ko natatanggihan yung alok mong tulong. Pero, tandaan mo to ah. Utang ko to sa'yo. Kaya, sisikapin ko mababayaran kita. Kahit pa unti-unti. Okay lang ba sa'yo yun? Oo naman, Roy. Basta, kapag nakaluwag-luwag ka na, saka mo na lang ako bayaran ah. Sagot naman niya. At siya nga pala, Carlo. Roy na lang yung tawag mo sa akin. Naiilang kasi ako pag may sir eh. Sige po sir. Roy pala. Natatabang sabi ni Carlo. We finished our early dinner. Tapos hinatid ko na si Carlo sa bahay nila. Simple pero maganda ang bahay nila, Carlo. Halata mo na may kaya sa buhay. Sige po, Roy. Maraming salamat sa paghatid sa akin ha. Mag-ingat po kayo sa pag-drive. Kinamayan ko siya para magpasalamat at tuluyan na siyang pumasok sa loob ng bahay nila.
I was lying in my bed, trying to refresh lahat ng mga nangyari sa araw na yun. Pero, ang pinaka na-bothered ako ay kung bakit ganun na lang yung pagmamalasakit sa amin ni Carlo. Bakit ganun na lang siya tumulong sa akin? Talaga bang ganito siya sa mga pasyente niya? O mas may malalim pang dahilan? Ang daming tanong sa isip ko nang walang sagot sa mga oras na yun. Siguro, tinulungan ako ni Papa. Si Carlo ang way niya para tulungan ako. Para hindi na ako mahirapan pa ng todo. O di kaya, dininig ng Panginoon ang mga dasal ko sa kanya. Basta, kung ano man ang dahilan ay, pinapasa Diyos ko na lang at pinapasalamat sa kanya ang lahat-lahat. Kasi, siya naman talagang nakakaalam eh. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako sa sobrang pagod. Nagising ako sa mga sunod-sunod na ring ng cellphone ko. Kinuha ko yun at sinagot. Nang hindi ko tinitingnan kung sino yung tumatawag. Hello, Tol! Good morning naman! Si Bobby to. Asan ka ba? Kanina pa ako tawag sa'yo eh. Wika niya. Uy, Bobby. Tulog pa ako, Tol eh. Istorbo ka talaga oh. Ano bang meron? Tawag ka ng tawag. Tanong ko sa kanya. Kasi Tol, nakita ko si Dan eh. Hindi madiretso ni Bobby ang sasabihin. Oh, ano bang nakita mo kay Dan? Balik kong tanong sa kanya. Nakita kong sumama siya dun kay kay Dr. Bernardino sa condo unit nito. Tsaka, alam mo bang kilala yang si Doc Bernardino na tripper ng mga pogi dito sa med school? Nako, sinundan ko sila Roy at bingo! Tumuloy nga sila sa loob ng kondo. Sinubukan kong tawagan si Dan pero nagring lang ng isang beses. Tapos bigla na niyang pinatay yung phone niya eh. Tuloy-tuloy na kwento ni Bobby. Oh, hello Roy. Tol, ano? Andiyan ka pa ba? Tanong nito. Yes Tol. I'm still here. Nakikinig lang ako. Sagot ko sa kanya nun. Sorry Tol Hindi ko kasi kayang baliwalain nakita ko eh. Kaya, sorry talaga Tol Concern lang kasi ako sa inyong dalawa ni Dan eh. Witness ko kasi yung kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Pagpapaliwanag pa ni Bobby nun. Bobby Tol, salamat and you don't have to say sorry kasi ginawa mo lang yung tama. Salamat din sa information. And don't worry, I can handle this. Magsisinungaling ko sa kanya. Kasi habang nag-uusap kami ni Bobby, ay unti-unti nang may namumuong galit sa isipan at puso ko. Sige Tol, basta in case na kailangan mo ng kausap, andito lang ako Dugtong pa niya. Sige pare, salamat ulit Bobby Tapos, inoff ko ng cellphone ko. Nakatulala lang ako. Mga ilang segundo yon. I'm trying to process everything na sinabi sa akin ni Bobby. Si Dan, si Doc Bernardino, yung sa condo, tapos magkasama sila. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Ganun ba ako kasama para maging deserve ko yung ganitong pangyayari? Nung isang linggo lang, ang sweet-sweet pa namin. Tapos, eto, ganito yung maririnig ko. Ay, buhay nga naman. When it rains, it pours. Kapag bumuhos yung problema, todo-todo talaga. Anyway, I am trying to balance the situation. I need to know Dan's side para fair. Pero hindi ko muna gagawin yun kasi
may inaasikaso pa ako sa pamilya ko. I got up and fixed myself. At tinawag ko yung dalawang kapatid. Kokoy, Leo, hali kayo. May sasabihin ako sa inyo. Tawag ko sa kanila. At dali-dali namang lumapit sila sa akin. Ano po yan, kuya? Tanong ni Kokoy. Tungkol ito sa kalagayan ni Mama. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Meron siyang colon cancer. Stage 3 na. Inaagapan pa ng mga doktor. Para hindi na kumalat pa sa katawan niya. Kaya nga, kailangan pa ni Mama magpa-chemo. Tapos radiation. Kaya kailangan ni Kuya magdoble kayod para sa gamutan ni Mama. Ang mahaba kong paliwanag sa mga kapatid ko na noon ay titig na titig lang sa akin. Alam ko, nabigla ko kayo. Kaya tumatiming lang ako kung kailan ko pwedeng sabihin sa inyo. Kuya, hindi namin alam na grabe na pala yung pinagdadaanan mo. Sorry talaga mga tol Kasi ayokong pati kayo ay maabala. Kaya minabuti kong ilihim muna sa inyo. Pasensya na kayo, Kokoy at Leo Hindi ko kasi kagad nasabi sa inyo Pagpapaliwanag ko sa kanila. Okay lang kuya. Naiintindihan naman namin Kawawa pala si Mama. Hindi namin na alam na ganun na pala yung sakit niya at ganun na yung pinagdadaanan mo. At tuloy nang umiyak si Leo. Nakayuko lang si Kokoy noon. Pinalapit ko sila at niyakap ko. Sabay sabing, tahan na Magdadasal tayo para gumaling na si Mama. At gagawin ni Kuya ang lahat para gumaling siya, okay? Tumango lang ang dalawa habang magkakayakap kaming tatlo. Ilang araw ang lumipas at todo kahit ako para sa nalalapit na chemo session ni Mama. At panandalian ko nakalimutan ang naibalita sa akin ni Bobby, yung tungkol kay Dan. Mas priority ko kasi yung kalagayan ng pamilya ko kaysa sa sarili ko. Minsan, nakakadama rin ako ng kirot sa dibdib kapag naalala ko yung mga sinasabi ni Bobby. Kaya mo yan, Roy. Ikaw pa. Nakaya mo ngayong lahat ng wala yung papa mo Kakayanin mo ngayon. Kakayanin mo lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo. Sabi ko sa isip ko noon. Habang nagmamaneho pabalik ng syudad. And I need to work hard this time. Dahil maraming gastusin ang nakaabang. Good thing at nag-volunteer si Carlo na siya muna yung magbabantay kay Mama sa ospital. Habang wala ako. At sinabihan ko rin si Carlo na kung pwede, i-monitor lang din niya yung mga kapatid ko kapag may oras siya. Kilala siya ng mga kapatid ko nung minsang dumalaw sila kay Mama at nandun din si Carlo. Tinext ko siya, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng tulong na nagawa niya para sa akin at para sa pamilya ko. Pumunta na ako sa office namin at nagsimula kagad na magtrabaho. I kept myself busy para hindi ko maalala si Dan. Wala akong inaksayang panahon kundi magtrabaho, at magtrabaho. Pagkatapos noon, I was lying in my bed, isang gabi, galing sa work, nang mag-ring yung cellphone ko. Hello, Carlo? Magandang gabi, Roy. Kamusta ka na dyan? Sana hindi ako naka-estorbo sa'yo. Sagot naman ni Carlo. No, it's okay. Okay naman ako. Medyo pagod lang kasi, alam mo naman, doble kayod ako ngayon Paliwanag ko naman sa kanya. I know, Roy. Pero, don't push hard, Roy, okay? Baka naman ikaw yung magkasakit niyan. I hope iniinom mo yung mga vitamins na binigay ko sa'yo.
And try to eat your meals on time, ha? And have a complete rest always. Mahabang sabi ni Carlo. Okay po, Dr. Carlo. Masusunod po ang lahat ng bilin nyo. Pabirong wika ko kay Carlo nun. Tama yan, Roy. Try to relax anytime you can. Kasi kailangan mo yan eh. Kailangan mong i-recharge yung body mo. Sabi pa niya. Salamat, Carlo ah. Salamat kasi nandyan ka para pagaanin yung nararamdaman ko. Walang anuman, Roy. Basta, alam mo naman na nandito lang ako. If you need me. If you need my presence. Sabi pa ni Carlo. Alam mo ikaw, Carlo, joker ka rin pala, no? Sagot ko sa kanya. Oh siya, I won't be long ha. Kasi may duty pa ako, Roy eh. Pagpapaalam nito. Walang problema, Carlo. Maraming salamat sa tawag at yung pag-check mo sa akin. Binabanan namin yung cellphone. Tapos, bumalik na ako sa paghiga. At tuluyan na ako nakatulog. Ilang linggo pang nakalipas, pansin kong walang paramdam si Dan. I have this mixed feeling sa kanya na okay lang ba siya? Baka bumalik na naman yung sakit niya. Huwag naman po sana, Lord. Dasal ko. Pero it's very unusual for Dan na tumahimik ng ganong katagal eh. I decided not to call or text him para to give myself enough space to think sa mga bagay-bagay. Until one Friday evening, I was on my way home nang madaanan ko yung sasakyan ni Dan na nakapark sa labas ng isang condominium. I decided to park my car ilang metro lang sa kotse ni Dan para mag-observe. I sat inside my car and waited sa mga kaganapan. Sa paligid, medyo na-bored na nga ako noon and I decided to leave nang biglang bumukas ang gate ng condo. Okay, hanggang dito muna guys ha. Baka next week na pala ako makapag-upload ng next episode ng College Buddy kasi kailangan kong umuwi ng province. Birthday kasi ng mom ko sa Sabado. If ever you're listening, Ma, I just want you to know that I love you so much. And thank you for everything that you do for us. And I am so happy that you are my mother. Happy birthday, Ma. At siya nga pala guys, kayo ha, napansin ko, pag medyo naughty yung story, ang daming views kaagad ha. Alam nyo, kung pwede lang talaga kay YouTube yung sobrang extreme na may sex stories, nako, na-narrate ko na yan para sa inyo lang. Kaya lang, hindi talaga kasi pwede. Pang moderate lang talaga yung inaalaw eh. At sa mga gusto po magpa-shoutout sa next video natin, comment lang kayo guys dito sa comment box. Tapos ilalagay natin yan sa next upload. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, alam nyo na yan guys, email nyo lang yan sa iambrensantiago@gmail.com. Yung email address nasa description box. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.